Hi guys! Madiscarding Ilongga here. Lagaw naman taa. Hi guys! Punta na naman tayo ngayon sa isang napakagandang garden. Located po sa Abilay Sur, Uton, Iloilo. Yung yung next na town ng Arevalo, yung town namin ay yung Uton. Malapit lang po yung garden nila sa garden namin. Napakaganda po ng view papunta sa kanilang garden. Napaka-refreshing. Dadaan pa po kayo sa mga rice fields. Ayan na. Dito po, pasok dun sa kanilang garden. Yan po ay mga munggo. Kasi hindi pa nakakita ng tanim na munggo, ganyan po yung itsura ng munggo. Walking na po kami papasok sa kanilang garden. Medyo sa gitna po sila ng rice fields. Actually, ganyan yung munggo. Rice fields po yan. Kaso lang ngayon, syempre tag-init, hindi nakakatanim yung mga magsasaka natin ng palay. Kaya, yung kinakrafting nila ngayon ay munggo. Yan! Ayan na, ang napakagandang garden ni Mutya. You can message her at her Facebook account, Mutya Baleleng. Yung garden po niya is located at Abilay Sur, Uton, Iloilo. Ganda-ganda po ng kanyang garden. Ang lawak-lawak at ang dami-dami niya pong varieties. Ayan po, isa-isahin po natin. Sa video din po ito, sasabihin ko sa inyo ang mga tips galing sa isang expert na Mayana breeder at Mayana garden owner na si Mutya. Sasabihin ko yung mga sikreto niya na sinabi sa akin. O hindi na sikreto kasi sasabihin ko na nga. I-discuss ko po sa video ito yung kanyang mga ginamit na soil mixture, yung kanyang sun exposure, ang kanyang watering technique, at yung mga ginagamit niyang fertilizer sa kanyang mga tanim. Kaya ganyan sila kaganda at kalalago. Diba? Super healthy po ng mga tanim ni Miss Mutya. At alagang-alaga niya po yung kanyang mga mayana. Isa-isahin po natin mamaya yung mga varieties niya at kung paano niya napalago at napaganda ang kanyang mga mayana. Supporting po ang kanilang mga YouTube channel. Shoutout din po tayo sa ating mga public subscribers na walang sawang sumusuporta po sa atin. Shoutout po kay Mahida sa Andin from Lebanon. Shoutout din kay Barbara Bulyos, kay MCC, Erlinda Aldea, Tito Chari Prudente, Ronald Olpenda, Kongan Abo,
Josephine Manuel, Brenda Star. Shoutout din kay Margie Manalo, Yun Hoshi, Marily Hildo, at kay Rochelle B, na may na-refer na client na pumunta dito sa aming garden. Salamat po sa inyo! Sa mga bago pa lamang po sa aking channel, please hit like, subscribe, at ring the notification bell para ma-update kayo sa mga bagong videos na aking i-upload. Dito po sa garden ni Miss Mutya, yung kanyang mga halaman ay na-expose po sa araw ng almost buong araw actually. Kahit nasa gitna po sila ng palayan. Pero magaganda pa rin po yung tubo ng kanyang mga tanim. Hindi po sila nasa sunburn at yung mga dahon ay mas nagiging lively po. Kahit ngayong masyado yung grabe yung init ng araw. Pero nakita ko sa kanya, nilagyan niya na ng yung parang net at para hindi naman masyadong mainitan yung kanyang mga tanim. Kahit mga simpleng net lang, okay na yan para hindi lang direct yung init sa ating mga halaman. Sa kanya nga, parang mosquito net lang yung sa kabilang side. Pero dun sa kabila, yung parang black na net na yung kanyang nilagay. Ang yayabong po ng kanyang tanim. Yung isang pot lang po, ganyan po ka-bushy ng kanyang mga mayana. Siguro kasi nakatanim siya sa medyo malaki-laking pot, kaya mas nakakahinga yung kanyang mga mayana at mas dumadami ang yung mga sanga at mas nagiging bushy. Advantage naman pala talaga yung medyo malalaking pots para sa ating mayana kung gusto nating mas malalaki ang kanilang tubo. Pero kung gusto niyo naman sa bahay lang, kung kaunti yung space, pwede na yung medium lang na pots para hindi naman masyadong lalaki yung ating mga mayanas. Yung cute-cute lang. Tulad dito sa amin sa bahay, kasi medyo may area akong limited space lang, nakapat lang siya na maliliit. So, hindi siya ganun laki yung mga mayanas at hindi ganun kalaki yung mga dahon niya. Pero may area din po kaming nakalagay na talaga sa lupa, kaya mas yumayabong po ang aming mayana. At yung iba nakalagay din sa malalaking pots. Doon po kami kumukuha ng aming cuttings na binibenta. O, ganyan, no? Ang ganda-ganda ng kanyang mga mayanas. Ang titingkad ng mga color. O, sasabihin ko yung mga tips niya, paano nga ba naging matingkad na ganyan yung mga mayana ni Miss Mutya. Kasi daw, ina-expose niya sa sunlight. Ganyan. Na-expose sa sunlight yung kanyang mga mayana from 8 a.m. hanggang 3 p.m. O, ganyan, mas tumitingkad pala yung kulay ng mayana pag naiinitan. Pero, syempre, kailangan yung diligan sa kanya, yung kanyang pagdidilig ay umaga at hapon. Kasi nga, kailangan umaga at hapon tayo magdidilig ngayon kasi nga summer. Kami nga minsan 3 times a day na kasi grabe na yung init dito sa Iloilo. Minsan nalalanta din yung ating mga mayanas pag natutuyuan yung kanyang lupa. Si
Si Mayana po kasi talagang matakaw po yan sa tubig. Kailangan po lagi siya nating dinidiligan, especially ngayong summer. Pag umuulan naman, nakakalibre rin tayo ng pagdidilig kasi basa pa naman ang kanilang lupa. Ayaw na ayaw po ni Mayana yung natutuyuan ng lupa. Kaya as much as possible po, wag nating hayaang matuyo ang kanyang lupa. At para hindi siya maging matamlay at mamatay. Kung talagang mahabang panahon siya na hindi nadidiligan. Ganyan ka gaganda ng kanyang mga mayanas at ang titingkad ng mga kulay. Yan po ang kanyang Queen of Lace. Diba? Queen talaga kasi ang laki ng dahon. Ang height po ng kanyang Queen of Lace ay mga nasa mataas pa, mga 4 feet na ata. Kasi, nag-testing talaga ako kung gaano siya kataas. Medyo malapit niya na akong maabot. Ganun siya kataas. Nasa pat lang din siya nakatanim. Yan, yung mga mayana niya, nasa pat lang, pero ganyan ka yayabong at kagaganda ng kanilang mga dahon. Alamin din natin ang kanyang sikreto, bakit ang daming mga sanga ng kanyang mga mayana. Isang puno lang yan, ganyan kadami yung mga sanga. Ang sikreto daw po niya ay palagi niyang kinakat o pinipinching yung kanyang mga mayana. Kaya yumayabong ng ganyan. At syempre, kasi masipag din siyang mag-propagate, kinakat niya at lalong gumaganda ang kanyang mga mayanas. Ganyan po kasi yung kagandahan ni Mayana. The more mo siyang kinakat at pinapropagate, the more siyang dadami. At dadami ang kanyang mga sanga at magiging lush at nagiging bushy. Kaya huwag tayong matakot na ikat yung ating mga mayanas para mas maging bushy. Ayan, ang ganda niya, no? Lawak-lawak po ng kanyang garden. Ganyan po itong variety ay parang wala akong ganyan. Ganyang variety ay ang cute, ang green na parang maliliit yung dahon. Yung sa akin kasi ganyan, parang maroon yung color ng dahon. Ayan yung ganyan, nakabili ako sa kanya ng ganyang variety. Yay! Thanks, Mutya! Ganyan, kagandang variety. Nakabili po kami kahapon. Isa pang tip na nakuha ko sa kanya, yung paglagay po pala ng ating mga pots, huwag po nating itabi-tabi sila na parang walang space na. Kasi mas lumalaki pala sila at yayabong kapag medyo may space. Ganyan, no? May space, hindi sila tabi-tabi paglagay ng mga pots. Kasi para may chance pa na tutubo yung mga sanga sa gilid-gilid. O, diba?
Kasi usually tayo nagsisave ng space, tinatabi-tabi lang natin. Hindi pala maganda yun, mas nagiging leggy kasi pag ganun. Pero sa kanya, may space talaga, kaya mas nagiging bushy ang kanyang mga pananim. Ganun pala yun. Oh, may na-learn din ako sa kanya. Kita nyo, ganun ng medium lang yung size ng kanyang pots, pero ang yayabong pa rin ng tubo ng kanyang mga mayana. Diba? Ang unique ng kanitong variety. Yan, ang ganda din ng ganyan. Parang yellow-green siya. Parang neon green. Pero may mga pink ang kanyang details. Yung mga veins ng kanyang leaves ay parang pink. Ganyan, maganda ding variety ang ganyan. Meron din ako niyan. Nagtitwist yan pag medyo mature na. Si Daddy Josan, yung bayaw ko, siya yung nagtatanim din dun sa garden namin. Yan, di ba? Ang ganda. Ang dami din niyang iba't ibang variety. Yan, yung mga nasa lupa, mas mayayabong pa. Ganyan ho. Ang ganda-ganda ng mga color ng kanyang mga mayanas. Bright po talaga yung mga kulay ng kanyang mayanas. At lumalabas po talaga yung mga magagandang color nila. Ayan, nakabili po ako sa kanya ng ganyang variety. Parang yellow-green na may splash of brown. Hindi ko pa alam yung ID ng ganyan. Check ko pa. Sa next video natin, gagawa tayo ng yung may picture at video at yung ID niya. Ang ganda-ganda ng kanyang medallion na ID ng kanyang ng mayana na yan. Diba? Ang ganda, super ganda. Parang bronze po siya, bronze medallion. Bronze po yung color ng kanyang dahon. Pero pag masyadong naiinitan, nagiging white po yan. Ito po si Mariposa. Maganda din yung color ng kanyang dahon at mabilis din po siya i-propagate. Nagagandahan din ako sa kanya kasi madali lang siyang yumabong at maging lush. Actually, may mga varieties po talaga ng mayanas na parang aliit lang, hindi sila masyadong lumalaki at hindi sila masyadong nagiging bushy. Pero may mga varieties po talaga na kahit maliit pa lang, marami na siyang mga sanga-sanga sa gilid. Kaya mas maganda yung mga varieties ng mayana na ganoon. Ayan, marami siyang variety na ganyan. Yayabong din at ang gaganda. Ayan yung parang camouflage yung dating. Lumalaki din yung dahon niya. Nagiging giant leaves din yung ganyang variety pag lumaki, pag mag-mature. Yan yung mga unique niyang variety ng mayana. Diba ang cute? Hindi pa sila masyadong malaki. Ayan po pala yung kanyang sikreto na lupa. As you can see, parang brown lang. Ginagamit niya pong lupa is yung nabubulok na ipa ng palay. Ganyan, diba? Ang ganda ng kanyang rice mix. Marami po kasing ipa ng palay sa kanila, di ba? Kasi napapalibutan sila ng palayan. Yan po ginagamit yung decomposed na po na rice hull. Kaya mas healthy po yung kanyang mga tanim. Yung ganyang variety, ang cute din. Yung parang patulis yung kanyang dahon. Ayan yung parang lace din na maroon.
Yung sa gitna po is nagtitwist po at yung parang may yellow po sa tip ng mga dahon. Diba? Ang ganda, no? Yan, ito po yung kanyang giant na Queen of Lace na malapit nang maging mas matangkad kesa sa akin. Diba? Ang laki, no? Hindi naman masyadong malaki yung kanyang pot, pero yumabong siya ng ganyan kalaki. Testing po talaga ako sa kanya kung gaano siya kalaki. Mga nasa 4 feet and above po ang kanyang taas. At ang lalaki po ng kanyang dahon. Diba? Ang ganda. At ang tingkat po ng kanyang kulay. At medyo maroon po yung kanyang color pag maiinitan. Kung minsan, sa anggulo ng camera, minsan parang nagiging purple at parang blue yung gitna niya. Pero actually, ano lang siya, ang maroon. Parang maroon at purple yung combination niya. Diba? Ganda, no? Favorite ko rin yan. Bumili din ako sa kanya ng ganyan. Pero marami na ako dun sa bahay. Pero gusto ko yan kasi favorite ko din yan eh. Ayan, ang yayabong po ng kanyang mga pananim at ang lapad ng kanilang garden. Yung kanyang sekreto po pala na fertilizer. Yung style niya po, ginagamitan niya ng triple 14 na fertilizer at yun po ay tinutunaw niya muna sa tubig. Yung, for example, 1 teaspoon into isang baldeng tubig. Huwag po masyadong madaming fertilizer kasi mamamatay din po yun. Kasi ma-overdose po yung ating mga tanim. At kailangan po, pag nag-fertilize po tayo, kailangan maglagay sa hapon na po. Kasi po, pag umaga, nasusunog po yung ating mga tanim kasi mainit po sa halaman yung ating fertilizer. Yan po ang kanyang another secret. Diba? Ang gaganda ng kanyang mga mayana. At iba't ibang varieties din. Ayan po yung green, yan po ang peacock na variety. Yan po yung dipped in wine. Yung parang pink. Diba? Ang gaganda, no? Iba't ibang color po. Ganyan po kaganda ang kanyang mga mayanas at kayayabong at ang healthy. Diba? Hindi ka magsasawa manood at makita lang kanilang kagandahan. Diba? Ang sarap magkape, no? Na sa ganitong kagandang garden. Very relaxing. Sabi ko nga sa kanya, dito na ako matulog sa inyo, ha? At natawa lang din naman. Diba? Ang ganda ng kanyang garden. At pag andun ka talaga sa garden nila, mafe-feel mo talaga yung parang buhay probinsya. Kasi maririnig mo yung mga huni ng ibon at ang hangin. Ang ganda ng hangin sa kanila. Fresh air po talaga. Kaya siguro ganyan yung maganda yung kanyang mga halaman kasi fresh na fresh yung hangin dun sa kanila. Sarap nga magdala ng duyan dun at ang folding bed. Sarap siguro matulog dun. Diba? Ang ganda ng kanyang mga mayanas. Isa-isa ko po talaga yan para makita niyo po ang kagandahan ng kanyang mga mayanas. Ayan po, parang king crab din, pero another member din ng ating lace family. Ayan, maganda din yan.
maganda din pag masyadong mayabong ito. Yan si king crab. Diba? Ang ganda ng kanyang ang texture ng kanyang dahon at ang color ng kanyang dahon. Very colorful. Ayan po, ang ganitong variety ay very rare po. Hindi po siya masyadong nagsasanga, kaya medyo kukonti lang yung mga ganitong variety. Yan po, ito po ang other side din ng kanyang garden. Yan, ang kanyang variety. Maganda din yung green. At itong yung pink. Isa-isahin po natin yung lahat ng kanyang mga mayana. Medyo mahaba-habang video po ito. Kasi nga, ang dami ng kanyang variety. At syempre, dahil gusto ko nang share sa inyo lahat, ayaw ko namang mabitin kayo sa lahat ng kagandahan ng kanyang mayana. Kaya go ko na kahit medyo mahaba itong video na to. Tiyagaan nyo na lang. Ayan yung sa likod, yun yung black prince. Ito yung sa iba, yung iba't ibang rare variety niya. Ganyan, diba? Ang gaganda, no? Ayan, si king crab. Ayan, si Peter's Wonder. Favorite ng lahat. Ayan, si king crab. Ayan, Lee's family din. Isahin natin ang lahat ng kanyang mga rare variety. Ayan, diba? Ang ganda, no? Ayan, si Deep Red Wine. Ayan, si Tilted Twirl. Ayan, si Fishnet Stockings. Si Camouflage. Ito po yung mga chicken feet na variety. Ayun po, ang cute-cute, no? Hindi sila masyadong lumalaki. Ang ganda ng details ng kanyang mga dahon. Parang mga piti-mini lang sila, maliliit sila. Yung sa akin nga, plano kong ilagay na maging hanging plant siya. Kasi ang cute-cute nila. Diba? Andyan po sa right side yung si chicken feet. Yung maliliit lang. Maliliit yung kanyang dahon. Meron din po yan na tuko feet. Parang tuko talaga. Ewan ko yung ID niya. Pero yun to natawag namin tuko feet. Ito yung medyo maliliit. Yung chicken feet. Meron din po yung medyo malapad yung dahon niya, pero parang ganyan, tawag namin si duck feet. O, di ba lahat na ng hayop na gawa na ng pangalan ni Mayana. Ito po yun, yung ganyang variety, wala pa po kami ng ganyan. O, Mutya, Miss Mutya, sa next propagation, ha? Bigyan mo na ako ng ganyan. Diba? Ang cute. Gustong-gusto ko ng ganyan. Next, babalik kami doon pag meron ng ganyan. Diba? Makikita nyo sa video, grabe, masyadong mahangin talaga sa kanilang lugar. Sarap matulog. Sarap maglagay ng duyan. At preskong-presko yung hangin. Sarap mag-relax. Ang ganda ng kanilang lugar. Parang saya-saya din ng life ng mga mayana nila doon. Kasi ang ganda ng lugar at ang sarap ng hangin. Nung pumunta kami mga 5 PM na, ganyan. Kaya hindi na masyadong mainit at grabe yung hangin nung pumunta kami kahapon. Natanong ko nga sa kanya kung hindi ba nababali yung mga tangkay, mga sanga ng mga mayana niya kasi grabe yung hangin sa kanila. Sabi niya, hindi naman daw kasi syempre nga, sturdy na yung mga stem ng kanyang mga tanim.
Oh, nakikita. Para makikita mo sa video, parang may bagyo. Sway ng sway yung mga mayana natin. Grabe yung hangin sa kanila. Ito po yung si chicken feet. Favorite ko po siya kasi ang cute lang niya. Yumayabong lang siya pero hindi po siya tumataas. Maganda po siya sa hanging pot. Ayan po yung smaller version po niya. Pero iba-iba po sila. Iba-ibang variety po yan. Ang cute, no? Ang cute pa ng kanyang color. Yan. Yung ito, iba din po. Yung sa left side, iba din yan. Yan yung tinatawag naming tuko fit. Kasi pag close up, ganyan, parang tuko. Parang paa talaga ng tuko. Yan, di ba ang cute nila, no? At ang yabong-yabong, ang kahit maliit lang sila. Variety din to, nakabili din po kami sa kanya. Hindi ko pa alam anong ID na to. I-search ko pa. Pero maganda po siya talaga. Rare daw po niya ang ganyan. Ayan, diba? Ang dami-dami niyang mayana. Maubos ata yung isang oras ko sa video na to. Sana hindi kayo magsawa makinig sa mga sinasabi ko dito, ha. Pero talaga ang ganda ng kanyang mga mayana. Ayan po yung mga rare varieties niya. Ito po talaga yung favorite ko sa kanyang garden. Buti na pagbigyan niya ako ng 2 pot. Nakabili ako. Si Sis Lutzel nakabili din ng 2 pot. Kaya magpo-propagate na din namin sa garden namin. Diba, no? Ang ganda, no? Parang iba talaga yung details ng dahon niya at yung color ng mga dahon niya. Rare na rare talaga. Presenting, ito na po ang kanya mga rare variety. Ito po yung si Queen of Paranoia. Pero actually parang Gaze Delight din siya. Ito po, wala po kaming ganyan. Naghihintay pa po ng propagation yan. Ito, cute-cute din po ng ganito. Meron po kaming ganyan. Ito po si Lava.
meron din akong ganyan, medyo maliit pa. Ito, si Peter's Wonder. Na, ang ganda-ganda din. Ayan, di ba? Ang ganda ng color ng dahon nito, no? Ayan. Presenting ang isang rare. Ayan, ang ganda. Nagtutwist din po yung mga dahon niya. At parang iba-iba yung patterns ng kanyang mga dahon. Ito po, presenting si Black Prince. Diba? Si Black Raven. I'm sorry. Si Black Raven po. Diba? Ang ganda, no? Napakahirap po maghanap ng kanyang variety. Ito, wala din akong ganyan. Marami pa ang aking i-collect. Hindi pa natatapos yung ating Mayana hunting. Kasi imagine mo, 3,000 plus po yung variety ng ating mga Mayanas. Kami nasa 300 plus pa lang. Ayan, yung lace din na ni green. Diba? Ang layo pa ng ating nilalakbayin sa pagko-collect ng mga Mayana. Diba? Ang dami-dami, no? Ayan, wala din akong ganyan, no? Napaka-rare ng ganyan. Ang cute ng color ng dahon niya. Parang green na may mga puti na splash. Ayan, tilt at twirl po. Ganda din yung style ng kanyang dahon. Ito po si Solar Flare. Diba? Ang ganda, no? Bongga ang details ng kanyang dahon. Minsan nagiging green din yan. Hindi ko pa alam yung ID. Meron din ako ng ganyan. Tinanim ko sa lupa, medyo malaki na. Ito po yung si Camouflage. Ibang laki, no? Nagiging giant yung mga leaves niya. Lalaki talaga yung leaves niya pag healthy siya. Yung dun sa amin, malapad pa sa palad ko yung ganyang variety namin. Ito yung parang green na may mga lining na brown. Maganda din yan kasi mayabong talaga siya. Lalo na tinanim siya sa lupa. Yung sa akin kasi nasa lupa na itinanim. Masyadong bushy din po siya. Ayan ang pink. Maganda din yan.
na po ang aming mga nabili. Yehe. Thank you, Miss Mutya. Salamat sa panonood. Bye-bye.